Sa loob ng mahigit 5 dekada, ang pangalan ni Vilma Santos ay naging kasing kahulugan ng isang bagay na mahalaga sa bawat Pilipino. Pagiging totoo, siya ang star for all seasons. Ang aktres na nilaro ang bawat uri ng karakter, mula sa pinakamahirap na bata sa probinsya hanggang sa pinakamakapangyarihang politiko sa bansa. Siya ang babaeng milyon-milyong Pilipino ang nagtiwala sa screen, sa entablado at sa politika. At ngayon, may mga taong nagsasabi na ang babaeng iyon ay hindi ang taong inakala nating lahat. Pero heto ang hindi mo inaasahan. Hindi ito isang simpleng chismis. Hindi ito isang beses na insidente na maaaring ipaliwanag. Ito ay isang serye ng mga kwento mula sa iba't ibang tao sa iba't ibang panahon na nagpapakita ng isang Vilma Santos na malayo sa imahe ng babaeng kilala nating lahat. Mata pobre, mapagmataas, nagbibigay ng mababang pagtingin sa mga taong hindi kasing antas niya. At ang mga kwentong ito ay hindi galing sa mga kaaway niya. Galing sa mga taong personal na nakasama sa kanya. Galing sa mga taong nagtrabaho para sa kanya. Galing sa mga taong naniniwala pa rin sa kanya, pero hindi na makapagtahimik. Para maintindihan natin ang buong kwento, kailangan muna nating pag-usapan kung sino talaga si Vilma Santos. Ang kanyang buong pangalan ay Maria Rosa Vilma Santos Recto. Ipinanganak noong Nobyembre 3, 1953 sa Manila. Nagsimula siya sa industriya ng entertainment ng bata pa at sa loob ng mahigit 5 dekada, naging isa sa mga pinakakilalang mukha ng Philippine entertainment at politika. 3 beses na gobernador ng Lipa City, 3 beses na gobernador ng Batangas, at dating miyembro ng Kamara ng mga Kinatawan. Ang kanyang karera ay isang patunay ng tiyaga, ng talento, at ng kakayahang mag-reinvent ng sarili sa bawat henerasyon. Iyon ang Vilma Santos na kilala ng lahat. Pero noong nakaraang ilang taon, nagsimulang lumabas ang mga testimonya mula sa iba't ibang tao na personal na nakasama kay Vilma Santos. At ang mga testimonyang iyon ay nagpapakita ng isang babaeng malayo sa imahe ng star for all seasons. Ang unang kwento ay galing sa isang ordinaryong Pilipino na nakatagpo sa kanya sa isang pampublikong lugar. Ayon sa kwento, nang lapitan siya ng isang fan para humingi ng litrato, ang reaksyon ni Vilma ay hindi ang inaasahan ng fan. Hindi mainit, hindi bukas, hindi ang uri ng pagtanggap na inaasahan mo mula sa isang taong milyon-milyon ang nagmamahal. At ang fan na iyon ay umalis na may mas mabigat na pakiramdam kaysa sa pagdating niya. Kaya naman, nang ibahagi ng fan ang kanyang karanasan sa social media, nagsimulang lumabas ang iba pang mga kwento. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Mga kwento ng mga taong nagtrabaho sa kanyang opisina bilang gobernador. Mga kwento ng mga taong nakasama sa kanya sa mga opisyal na okasyon. Mga kwento ng mga taong naniniwala na ang Vilma Santos na nakikita nila sa telebisyon ay hindi ang Vilma Santos na nakikita nila sa personal. At ang salitang paulit-ulit na lumalabas sa lahat ng mga kwentong iyon ay isang salita: mata pobre. Pero hindi pa doon natigil ang mga kwento. Kasi may isa pang insidente na naging mas viral kaysa sa lahat ng iba pa. Isang kwento tungkol sa isang simpleng pagkakataon na nagpakita ng isang bagay na hindi mo inaasahan mula sa isang taong kilala sa pagtulong sa mahihirap. Ayon sa kwento, may isang grupo ng mga ordinaryong tao na naroroon sa parehong lugar kay Vilma Santos. Hindi sila mga artista, hindi sila mga politiko, hindi sila mga taong may kapangyarihan, ordinaryong Pilipino lang. At ang paraan ng pakikitungo ni Vilma sa kanila ay nagpakita ng isang malinaw na linya sa pagitan ng mga taong itinuturing niyang kapantay at ng mga taong hindi. Kaya naman, nang marinig ng mga tao ang mga kwentong ito, hati ang reaksyon. May naniniwala, may nagtatanggol, may nagtatanong. Ang mga naniniwala ay mga taong may sariling karanasan na katulad ng mga kwentong iyon. Mga taong naramdaman na rin ang parehong uri ng pagtingin mula sa isang taong dapat sana ay mas bukas at mas mainit. Ang mga nagtatanggol ay mga fans na matagal nang nagmamahal kay Vilma. Mga taong naniniwala na ang mga kwentong ito ay exaggerated.
Na ang isang masamang araw ay hindi dapat maging sukatan ng buong pagkatao ng isang tao. At ang mga nagtatanong ay mga taong nasa gitna, na hindi basta-basta naniniwala sa lahat ng naririnig nila, pero hindi rin nila maaring baliwalain ang dami ng mga kwento. Pero heto ang parte ng kwentong ito na pinaka nagpapaisip. Kasi si Vilma Santos ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang gobernador, isang dating kongresista, isang public figure na ang buhay ay nasa harap ng publiko sa loob ng mahigit 5 dekada. At bilang isang public figure, ang kanyang pakikitungo sa mga ordinaryong tao ay hindi lang isang personal na bagay. Ito ay isang pahayag. Isang pahayag tungkol sa kung paano niya tinitingnan ang mga taong pinaglilingkuran niya. Kaya naman, nagsimulang mag-react ang mga tao sa social media. Hindi lang mga ordinaryong netizens. May mga kilalang personalidad din na nagsalita. May mga dating kasamahan sa industriya na nagbigay ng kanilang sariling perspektibo. May mga taong nagtrabaho sa kanyang opisina na nagbahagi ng kanilang karanasan. At sa bawat bagong kwento na lumabas, ang larawan ay nagiging mas malinaw. Hindi ito isang beses na pagkakamali. Hindi ito isang masamang araw. Para sa maraming nagsalita, ito ay isang pattern. Isang paraan ng pakikitungo na paulit-ulit nilang naranasan. Sa iba't ibang okasyon, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sitwasyon. Pero heto ang katotohanan na kailangan nating aminin. Si Vilma Santos ay hindi pa napatunayang guilty ng kahit ano. Ang mga kwentong ito ay mga testimonya, mga personal na karanasan, mga pananaw ng mga taong may sariling bias at sariling perspektibo. Hindi lahat ng kwento ay may parehong antas ng kredibilidad. Hindi lahat ng nagsasalita ay may malinaw na motibo. At sa mundo ng social media, kung saan ang isang kwento ay maaaring lumaki ng mas malaki kaysa sa katotohanan, kailangan nating maging maingat sa kung paano natin tinatanggap ang mga impormasyon. Pero, at ito ang mahalagang pero, ang dami ng mga kwento ay hindi maaaring baliwalain. Kapag isang tao lang ang nagsasabi ng isang bagay, maaaring personal yon. Kapag 10 tao na, nagiging pattern na yon. At kapag mas marami pa, nagiging katanungan na yon na nangangailangan ng mas seryosong pagtingin. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng ingay, may isang mas malalim na usapan na lumabas mula sa kontrobersyang ito. Isang usapan tungkol sa kung ano ang inaasahan natin sa ating mga public figures. Tungkol sa kung paano natin tinitingnan ang mga taong pinagkakatiwalaan natin. At kung ano ang nangyayari kapag ang imahe ay hindi tumutugma sa katotohanan. Kasi ang Vilma Santos na kilala nating lahat, ang star for all seasons, ang gobernador ng Batangas, ang aktres na nilaro ang bawat uri ng karakter, ay isang imahe na itinayo sa loob ng mahigit 5 dekada. At ang imahe, kahit gaano ito katibay, ay maaaring mabasag ng isang simpleng kwento ng isang ordinaryong tao na naramdamang hindi siya iginagalang. Kaya naman, ang tunay na tanong sa kwentong ito ay hindi kung matapobre si Vilma Santos o hindi. Ang tunay na tanong ay, bakit mahalaga sa atin ang sagot? Kasi ang Vilma Santos ay hindi lang isang artista. Siya ay isang simbolo. Simbolo ng isang henerasyon ng mga Pilipino na lumaki na naniniwala na ang tagumpay ay hindi nagbabago ng tao. Na ang isang babaeng nagsimula sa kahirapan, na lumaki sa Antipolo, na nagtrabaho ng husto para maabot ang kanyang mga pangarap, ay hindi makakalimot kung saan siya nanggaling. At kung ang mga kwentong ito ay totoo, kung totoo na may isang Vilma Santos na malayo sa imahe ng babaeng kilala nating lahat, iyon ay hindi lang isang personal na kabiguan. Iyon ay isang paalala sa lahat natin na ang tagumpay, kung hindi pinamamahalaan ng tama, ay maaaring magbago ng tao sa mga paraan na hindi nila namamalayan. At ang pinakamapanganib na pagbabago ay ang pagbabagong hindi mo nakikita sa iyong sarili. Ang kwento ni Vilma Santos, totoo man ang lahat ng mga alegasyon o hindi, ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Ang imahe ay hindi katotohanan. Ang tagumpay ay hindi garantiya ng karakter. At ang pinakamapanganib na bagay na maaaring mangyari sa isang taong umabot sa rurok ay ang makalimot kung sino sila bago pa man sila naging sikat.
Para sa mga public figures, lalo na para sa mga politiko at artista na ang buhay ay nasa harap ng publiko, ang pakikitungo sa mga ordinaryong tao ay hindi lang isang bagay ng magandang ugali. Ito ay isang pagpapakita ng kung sino ka talaga. Kapag wala ng camera, kapag wala ng audience, kapag wala ng dahilan para magpanggap. Sa loob ng mahigit 5 dekada, milyon-milyong Pilipino ang nagmahal kay Vilma Santos. Hindi dahil sa kanyang mga pelikula lang, hindi dahil sa kanyang mga award lang, kundi dahil naniniwala sila na ang babaeng nakikita nila sa screen ay ang babaeng tunay na nandoon. At ngayon, sa gitna ng lahat ng mga kwentong ito, ang tanong na nananatili sa isipan ng bawat Pilipino na nagmahal sa kanya ay iisa. Ang Vilma Santos na kilala natin, ay totoo ba? Iyon ang sagot na tanging siya lang ang makakaibigay. At hanggang hindi niya sinasagot, patuloy na itatanong ng mga taong nagmahal sa kanya.